Kabanata 461. Ngumiti si Jared ng maganda. Hindi makukuha sa lugar na ito ang gusto ko. Ngumuso ang aso. Anong ibig mong sabihin? Ito ang pinakamalaking restaurant sa Avonport. Mayroon pa silang pinakabihirang Sauvignon Blanc kung gusto mo. Ano ba ang gusto mo? Hindi ako mahilig sa white wine. Sabi ni Jared na may mapang-asar na tingin sa listahan ng alak. Iinom lang ako. Romane Conti o wala man lang. Kumunat ang noo ng aso. Ano iyon? Sa kabila ng kanyang sarili. Natawa si Josephine sa ekspresyon ng aso. Si Jared naman ay nanatiling tahimik kasama. Isang misteryosong ngiti habang hinihintay ang tugon ni aso. Nakasimangot pa ring lumingon si Dog sa waiter sa tabi niya. Ano yung wine na binanggit niya? Meron ka bang? Meron ba sa kamay? Umiling ang waiter. Hindi kami nagdadala ng red wine dito. So ito ay isang bote ng pula. Di ba? Anong uri ng tao ang iinom ng ganoong uri ng swill? Hinamak ang aso. Bago muling bumaling sa waiter. Lumabas ka dyan at maghanap ka. Bumili ng ilang bote. Habang nagsasalita siya, kumuha si Dog ng isang balumbon ng pera mula sa kanyang wallet at hinayaan itong mahulog sa mesa na may haplos. Nakatitig lang ang waiter sa stock at naghihintay. Hindi mo ba ako narinig? Nagalit ang aso. Sinabi ko sa iyong lumabas ka at bumili tayo ng alak. Hindi sapat. Aso. Bulong ng waiter. Magkano kaya ang isang bote ng pula? Panunuya na tanong ng aso. Narito ang isa pang 5,000. Habang nagsasalita siya, hinampis ni Dog ang isa pang balumbon ng pera sa mesa. Ang waiter ay nanatiling tahimik na parang estatwa. Nawala ang galit ng aso at tinutukan ng marahas na sipa ang shins ng waiter. Talagang hindi sapat. Aso. Napaungol sa sakit ang waiter. Sa tingin mo ba ipinanganak ako kahapon? Sigaw ng aso habang tumatayo. Magbubulsa ka. Para sa sarili mo. Di ba? Tama na. Naramdaman ni Jared ang pangangailangang makialam. Hindi available ang alak na ito sa Avonport. At tama ang waiter. Ang isang bote ng Romane Conti ay nagkakahalaga ng 300,000. Ano? 300,000. Umaatungal ang aso. Tinamaan ng kulog. Ikaw. Umiinom ng isang bote ng alak na mahal. Ganoon karami. Sa anong pera? Alam ng lahat na kakalabas mo lang sa kulungan. Sa tingin mo ba ay pagrente ng Mercedes at pagkuha ng isang escort ay nagmumukha kang mayaman? Kung hindi ka lang pinsan ni Ingrid, gagawin ko. Pinalayas kita sa Avonport. Nanlamig ang ekspresyon ni Josephine sa pagbanggit ng salitang escort. Kalmayan ang iyong sarili. Jared. Tumayo si Sarah at humarap sa kanya. Walang nagpaparamdam sa iyo sa pagiging ex-convict. Lahat kami ay pamilya dito. Hindi na kailangang kumilos ng mahigpit sa harap namin. Kailangan mong maging higit pa. Makatotohanan at manirahan sa isang matapat na trabaho sa halip na magyabang tungkol sa pag-inom ng mamahaling alak. Ano? Kalokohan ba ang sinasabi mo? Walang alak sa mundo na katumbas ng halaga. Huwag maging ketawa-tawa. Tama na, Jared. Tama ang tiyahin mo. Matalim na sabi ni Hannah nang makita ang sama ng loob ng kapatid. Kailangan mong bantayan si Jared. Hannah. Napabuntong hininga si Sarah. Nakatulong ako sa pagpapalaki ng aking pamangkin. Kilala ko siya. At wala siyang may tatago sa akin. Hindi siya ito. Dahil sa kulungan ay naligaw siya ng landas. Ngayon na, sa wakas ay nakalabas na siya. Sasabihin ko na subukan naming pigilan siya na bumalik. Dahil ang pag-unlad ng ating lungsod ay kasalukuyang umuusbong. Ang malawakang demolisyon sa daan ay tiyak na mangangailangan ng mabubuting lalaki na tulad niya. Makipag-usap kay Jared. Tulungan siyang makahanap ng isang matapat na trabaho upang makapag-asawa ng isang asawa at magpalaki ng isang anak na lalaki. Hindi pa huli ang lahat. Upang mamuhay ng tapat, mamaya na lang natin pag-usapan. Maikling sabi ni Hannah, na napagod sa usapan. Alam ng lahat kung ano gusto nila. Tawagan natin ang waiter. Hindi nagtagal. Lumangit-ngit ang mesa dahil sa pinagsama-samang bigat ng mga pinggan at iba pa. Mga bote ng puting alak.
Ang aso ay kumilos ng bongga habang hinihintay ang iba na itaas ang kanilang mga salamin. Kanya, na nagkukunwaring nagulat sa tuwing makakatanggap siya ng toast. Nga pala, aso, biglang sabi ni Sarah, sino itong Mr. Charleston? Oh, siya ay isang malaking pagbaril. Inilarawan ni aso ng maaliwalas. Walang nangyayari sa Avonport nang walang pag-aproba. Kahit na, ang mga pagpapahalaga sa ari-arian ay nakasalalay sa kanyang pirma. Siya ang nagbigay sa akin ng mga kontrata. Nag-aalala pa rin si Sarah sa katayuan sa trabaho ni Jared. Mukhang importante siyang tao. Pwede ba? Tingnan kung makakahanap si Mr. Charleston ng trabaho kay Jared. Magiging cousin-in-law mo siya. Kung tutuusin, tinitigan ng aso si Jared ng masama. Tanggihan kong iangat ang isang daliri upang tulungan siya para sa kanyang saloobin ngayong gabi. Para sa alang-alang kay Ingrid, makikipag-usap ako kay Mr. Charleston. Naiinis na tumalikod. Kinuha niya ang baso ng alak niya. Pupunta ako para mag-toast kay Mr. Charleston. Mabuting kalusugan. Tulungan ang iyong sarili. Ang pamilya ni Jared at ang pamilya ni Ingrid ang tanging natitira sa suite pagkatapos mawala si Dog. Mabuti ang ibig kong sabihin sa kabila ng kabangisan ng aking mga salita. Jared, patuloy ni Sarah, na mahinang bumantong hininga habang ginagawa iyon. Dahil wala ng trabaho ang mga magulang mo. Ikaw na ngayon ang man of the house. Kung hindi ka susuko, sino ang iyong aasahan ng iyong mga magulang? Ano ang silbi ng pagbabalik na may dalang kotse at kasintahan? Ganyan ba talaga kahalaga sa iyo ang pagpapakita? Alam ng lahat sa nayon na bago ka pa lang. Bilangguan, lalong hindi ka nila igagalang kapag nakita nila ang iyong maliit na charade. Tita Sarah, ako, anong kalokohan ang sinasabi mo? Mom, galit na sigaw ni Ingrid. Si Josephine ang girlfriend ni Jared. Isang rental. Makinig ka sa sarili mo. Bumibili ka ng basura ng aso. Sigurado ako na si Josephine ay hindi nirentahan ni Jared para sa kapakanan ng hitsura. Walang escort na magbibihis. Mga luxury brand at regalo sa akin ang isang hindi mabibaylang pares ng hikaw. Ang aso ay ang isa sa pagtanggi. Si Josephine talaga ang girlfriend ni Jared. Sarah, paalala ni Hannah sa kapatid. Alam nating lahat iyon bilang isang katotohanan. Napapaligiran ng napakatinding paniniwala. Nawala ng masabi si Sarah. Ang tanging nagawa niya ay ngumisi. Nahihiya kay Josephine na sinuklihan ng ngiti na walang bahid ng hinanakit. Tita lang ni Jared. Nais ang pinakamahusay para sa kanya. Sigurado akong hindi niya sinasadyang idirekta ang mali siya niya sa akin. Umaasa ako na ang pagpunta sa isang napakahusay na batang babae ay mahikayat kang magtrabaho ng mas mabuti. Jared, panimula muli ni Sarah. Pagbabago ng taktika sa liwanag na bilis. Nabalitaan ko sa nanay mo na nanatili kang walang trabaho sa buong mundo. Oras, kung nagtagumpay si Doug na makakuha ng trabaho para sa iyo, ay pangako mo sa akin na bibigyan mo ito ng iyong pinakamahusay na pagkakataon. Alam ko ito, ay hindi Horrington, ngunit magkakaroon ka pa rin ng pagkakataong bumangon. Ang bayang ito ay hindi titigil sa pagpapalawak sa isang bilasan mo. Alam ko ang lahat ng iyon. Tita Sarah, malumanay na sabi ni Jared. Hindi ngayon ang oras para pag-usapan ako. May isang bagay tungkol kay Ingrid na dapat mong malaman. Oras na para sabihin sa kanila. Paano si Ingrid? Nagtataka si Sarah. Tumigil ka Jared. Namutla sa takot si Ingrid. Hindi siya pinansin ni Jared. Sa halip ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang tiya. 19 pa lang si Ingrid. Tita Sarah, masyado pa siyang bata para pakasalan. Huwag mo nang ipaalala sa akin ang tungkol dito. Bumantong hininga si Sarah. Ang uto-uto na babae ang gustong mag-drop out. Ano? Iba ba siya ay mabuti para sa bukod sa kasal? Ang kapalaran ng mga kababaihan ay pareho sa lahat ng dako. Nayon o lungsod. Ito, walang pinagkaiba. Mag-aral ka, o magpakasal. Hindi iyan totoo. Huminga ng malalim si Jared. Ang aso ay nagdudulot ng gulo sa paaralan at pinilit ang
Principal para patalsikan si Ingrid. Isa pa, ginamit kanya, mga magulang ni Ingrid, bilang leverage para pilitin siyang pumayag. Pakasalan mo siya, hindi ba dapat alam mo na sa ngayon kung anong klaseng tao siya? Lahat sila ay nabigla sa nakakagulat na pahayag ni Jared. Pati ang sarili niyang nakatitig kay Ingrid. Nakakatakot. Totoo ba yan, Ingrid? Tanong ni Sarah sa nanginginig na boses. Iwasan mo na yan, Mama. Walang magawang sigaw ni Ingrid. Sa puntong ito, hindi mahalaga kung ito ay totoo o hindi. Bamantong hininga ang mesa bilang isa, na nagpapahayag ng kanilang hindi masabi na pakikiramay para sa kapalaran ni Ingrid. Nakatakda na ang petsa ng kasal. Ano pa ang magagawa natin? Bumalik sa ating salita. Papatayin tayo ng aso. Tita Sarah, pahayag ni Jared. Napagpasyahan kong tulungan si Ingrid na makaalis sa pakikipag-ugnayan at pagkatapos ay ipadala siya sa Horrington para sa karagdagang pag-aaral. Nagbibiro ka ba? Bulalas ni Sarah. Ang pagsira sa isang pangako na ginawa sa aso ay humiling ng kamatayan. Huwag kang kumilos ng kalokohan. Jared, matalim na dagdag ni Hannah. Wala kang ideya kung anong klaseng tao ang aso. Ang mga aksyon ay magdudulot lamang ng pinsala sa pamilya ng iyong tiyahin. Maging ang kadalasang hindi umiimik na si Gary ay nagsalita. Ang aso ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Anak, alam kong iniisip mo. Maaari kang sumalungat sa aso dahil lamang sa mayroon kang ilang mga kaibigan sa Horrington. Ngunit sinasabi ko sa iyo na ikaw. Wala kang ideya kung ano ang kinakalaban mo. Alam ni Gary ang mga koneksyon ng kanyang anak. Dagdag pa sa yaman ng pamilya ni Josephine. Ang abot niyan, ang mga mapagkukunan sa kanyang mga kamay ay may kakayahang magbigay ay walang alinlangan na malawak at malalim. Gayunpaman, ang makapangyarihang mga kaibigan ni Jared ay walang jurisdiction sa Avonport. Nakapagdesisyon na ako, pahayag ni Jared. Huwag kayong lahat. Kung hindi ko man lang kayang harapin ang isang small-time gangster na tulad niya. Talagang magiging katatawanan ako. Palibhasa'y pamilyar sa ugali ng kanyang kasintahan. Kitang-kitang nagalit si Ingrid sa desisyon ng kanyang pinsan. Kilala kita. Gusto ko ang pinakamahusay para sa akin. Jared, ngunit hindi ko nais na makita mong ilagay ang iyong sarili sa paraan ng pinsala. Mangyaring ihulog ito. Gagawin mo. 19 ka pa lang. Ingrid. Paano mo maipapasa ang iyong sarili sa iyong kapalaran? Ito ay isang bagay na iyong pupuntahan. Para makasama habang buhay. Gusto mo bang itapon ang lahat sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong buhay sa aso? Ikaw, dapat nasa unibersidad at humanap ng lalaking karapat dapat sa iyo sa halip na tumira sa iyong mga kalagayan. Huwag sumuko. Tutulungan kita sa lahat ng ito. Natahimik si Ingrid kasama ang iba pang mesa. Tama si Jared. Nasa unahan ko ang buong buhay ko. Ako, hindi dapat sayangin ang lahat para sa aso. Huminga ng malalim si Sarah bago nilagok ang buong baso ng white wine na ikinagulat ng lahat. Nag-aalala ako para sa aking anak. Tulad ng ginagawa ng lahat ng mga magulang. Ito ay isang kapos-palad na pangyayari na tayo ay inilagay. Well, hulaan na ito ay isang bagay na kailangan nating tanggapin. Walang hustisya sa mundo. Tanging hierarchy. Ang malakas makakuha. Mas malakas. Ang mahina ay nilalamon. Iyan ang batas ng kalikasan. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang telepono ni Ingrid. Pagkatapos ng ilang maikling palitan, ibinaba ni Ingrid ang tawag at mukhang positibo. Mapatla. Ano iyon? Ingrid. Nag-aalalang tanong ni Sarah. Gusto ng aso na uminom ako sa kanila. Sabi niya na may takot sa kanyang mukha. Medyo natatakot ako. Walang magawang ungol ni Sarah. Ano pa ang masasabi ko? Kung hindi ko pahihintulutan ang aking anak na babae na pumunta. Ito lamang. Insenso aso. Sasama ako sa iyo. Ingrid. Deklare ni Jared nang makatayo siya. Huwag kang mag-alala. Tumayo na rin si Josephine. Sasama rin ako. Hindi na kailangang matakot. Huwag kang manligaw sa anumang pagkakataon. Jared. Nag-aalalang paalala ni Sarah. Tatalakayin natin ito ng mahaba.
Pagkatapos nating harapin ang krisis na ito, huwag kang mag-alala, Tita Sara, alam ko kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng huling pagtango sa mga matatanda, pinuna ni Jared ang daan patungo sa mas malaking suite habang si Josephine ay bumulong. Mga salita ng pampatibay loob kay Ingrid na ang panginginig ay lalong naging marahas sa bawat hakbang nila. Isang malakas na halakhak na sinundan ng pagkislot ng mga salamin ang sumalubong sa kanilang mga tainga sa sandaling ang party. Dumating sa pintuan ng suite ni Larold. Itinulak ni Jared ang pinto. 5 lalaki ang nakaupo sa paligid ng isang mesa na may mga inumin sa kanilang mga kamay. Sa gitna ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may napakalaking bald patch sa kanyang ulo. Umupo ang aso sa tabi niya na may hindi nakakatuwang ngiti habang nire-refill niya ang paulit-ulit na baso ng huli. Mukhang ang kalbong lalaki ay ang sikat na Larold Charleston. Sandaling natigilan ang mga nakatira sa malaking suite sa biglang pagpasok ni Jared. Sumulyap si Dog kay Jared at saka sa mga babaeng nasa likod niya habang nagmamadaling ipakilala sila kay Larold. Ginoo, si Charleston. Ito ang pinsan ng aking mapapangasawa. Alam niya siguro na dito ka kumakain ngayong gabi. At naparito upang mag-toast sa iyong mabuting kalusugan. Pagkatapos ay bumaling si Dog upang tumingin kay Ingrid na naiinip. Halika rito at buhusan ng baso si Mr. Charleston. Ingrid. Nanginginig si Ingrid na parang dahon habang nakakapit kay Josephine. Napinisil ang kamay ng nakababatang babae. Nang may katiyakan. Bata pa si Ingrid at walang karanasan. Hayaan mo akong gawin ito. Tumayo si Josephine at kinuha ang bote ng white wine bago lumapit kay Larold sa kabilang dulo. Ang lamesa. Napangisi si Aso sa nakita. Tiwala sa kanyang pagtatasa na ang inisyatiba ni Josephine na magbuhos ng alak ay nagpapahiwatig ng kanyang aktwal na pagkakakilanlan bilang isang escort. Isinaalang-alang ni Larold ang alok ni Josephine habang hinahayaan niya ang kanyang mga mata na gumala-gala sa kanyang katawan noon. Iniabot ang kanyang baso. Aso, may pasasalamat niyang tawag. Sino ang magandang babae na ito? Siya ang kasintahan ng pinsan ng aking mapapangasawa. Sabay na sabi ni Dog. Alam niya na ang mahahalagang lalaki tulad ni Larold. Hindi nasisiyahan sa kumpanya ng mga babaeng inuupahan. Saan ka nagtatrabaho, Mr. Charleston? Matamis na tanong ni Josephine habang nagsasali ng alak. Ginoo, Charleston is an executive of Sullivan Group. Pagmamayabang ni Dog bago pa makapagsalita si Larold. Sila ay tumatakbo sa taiman ng pag-unlad sa Horrington. Matagumpay na ngumiti si Josephine. Ang kanyang mga hinala tungkol sa pagkakasangkot ng kumpanya ng kanyang pamilya. Nakumpirma. Kaya ang tanggang ito ay nasa ilalim ng trabaho ni tatay. Ano ang iyong pangalan? Mahal ko. Tanong ni Larold habang nakatingin sa kanya. Hindi na naitago ang pagnanasa sa kanyang mga mata. My name is Josephine Sullivan. Nakangiting sagot niya. Josephine Sullivan. Bahagyang kumunat ang noo ni Larold bago muling nagpakinis. Anong magandang pangalan. Sa katunayan. Ang anak ng aming amo ay tinatawag ding Josephine Sullivan. Talagang tinatimad na ang mga tao sa pagbuo ng mga orihinal na pangalan. Hindi ba? Tumunog ang aso ng isang tumawa. Nakakalungkot na ang ilang Josephine ay ipinanganak sa mas mabuting pamilya kaysa sa iba. Inubos ni Larold ang basong ibinuhos ni Josephine sa isang pagyabong bago muling itinaas. Ibinuhos ng alak. Ang isang magandang babae na tulad mo ay napakatamis ng lasa. Josephine, halika, buhusan mo ako ng isa pang baso. This time. Tumigas ang features ni Josephine bago ibinato sa mukha ni Larold ang laman ng baso. Gulat na bulalas ni Larold habang tumatalon sa kanyang mga paa. Nagmamadaling tinulungan ng aso ang pagpunas ng damit ni Larold at umirap kay Josephine. Anong problema mo? How dare you disrespect Mr. Charleston dito? Paraan. Hinihiling mo bang maparusahan? Binibini. Ungol ni Larold habang matamang nakatitig sa kanya. Sa tingin ko, ikaw ang kailangang maparusahan. Inatasan ka sa pangangasiwa sa pag-unlad. At pag-aalaga sa mga gawain ng kumpanya. Sa halip, inaabuso mo ang iyong kapangyarihan para sa pansariling kapakanan.
I think you're. Tapos na ang oras sa Sullivan Group. Habang nagsasalita siya, inilabas ni Josephine ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang ama. Natigilan si Larold. Anong ibig mong sabihin? Sinadya ko talaga ang sinabi ko. Kinuha mo ang pera ng pamilya ko at gumawa ng hindi tapat. Hindi ba? Kukunin ko ang aking. Itinapon ka ni tatay. Ikaw ba si MS Sullivan? Nanlaki ang mga mata ni Larold sa sobrang takot. Nagulat din si Aso. Bagamat nakuha niya ang sarili niyang kalmado ng sapat upang aliwin si Larold. Huwag kang mag-alala, Mr. Charleston. Hindi siya maaaring anak ng iyong amo. Si Jared dito ay isang ex-convict na nagkaroon. Kakalabas lang ng kulungan. Kung siya talaga si MS Sullivan, bakit siya makikipag-fraternize sa isang ex-con? Ginagamit niya ang sinabi mo sa kanya tungkol sa pagbabahagi ng kanyang pangalan sa isang mayaman at makapangyarihang tao para takutin ka. Nakahinga ng maluwag si Larold sa mga salitang iyon bago malamig na bumaling kay Josephine. Tawagan mo yan kung ikaw. Dare. Ninisya niya. Kung mayroon pa akong trabaho sa pagtatapos ng araw. Kailangan mong panatilihin ang aking kumpanya. Para sa susunod na 2 gabi. Huwag kang mag-alala. Mr. Charleston, sabik na sabi ni Dog. Gumawa ako ng ilang arrangement para masigurado na wala siya. Babalik sa kanyang pangako ngayong gabi. Natakot si Ingrid. Kahit na alam niya ang pagkakakilanlan ni Josephine. Pakiramdam niya ay may katuturan ang aso. Bakit? Ang mayaman at makapangyarihang si MS Sullivan ay yuyuko sa mga tulad ni Jared. Jared. Pansamantalang tanong ni Ingrid habang nakahawak sa kanyang siko. Ngumiti lang siya ng nakakaaliw. Huwag kang mag-alala, siya talaga ang anak ni William Sullivan. Bago pa may rehistro ni Ingrid ang kanyang pagkabigla. Dinadial na ni Josephine ang numero ng kanyang ama. Tatay, siya, sabi sa sandaling dumaan ang tawag. Isinaayos mo ba ang isang Mr. Charleston na mga siwasa, pag-unlad sa Avonport? Ewan ko ba? Si Leonard ang nag-handle. Bakit mo natanong? Si William ay hindi naging partikular na aktibo sa mga gawain ng kumpanya nitong huli dahil mas nababahala siya. Pagpapanumbalik ng kanyang kalusugan. Kung hindi dahil kay Jared. Nawala na siya ng buhay. Ayos lang yan. Dad, tatawagan ko si Uncle Lenny. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang kanyang ama na tanungin siya. At in-end na ni Josephine ang tawag. Nang mga sandaling iyon, namutla si Larold dahil ang superior niya ay si Leonard Lopez. Nagmadali ang aso upang muling bigyan ng katiyakan si Larold. Huwag kang mag-alala, Mr. Charleston. Magaling lang siyang artista. Hindi na pinansin ni Larold si Dog. Sa halip, natatakot siyang tumingin kay Josephine bilang mga kwintas. Nagsimulang lumabas ang pawis sa kanyang noo. Nagdial si Josephine ng isa pang numero. Ilang sandali pa, isang masiglang boses ang tumunog mula sa kabilang dulo. Josephine, ano ang utang ko sa kasiyahan? Si Leonard Lopez ay naging tapat na tenyente kay William mula nang itatag ng huli ang kumpanya. Sapat din ang tiwala ni William sa kanya para ipagkatiwala ang kumpanya sa pangangalaga ni Leonard nang siya ay na-hospital. Nang makilala ang boses ni Leonard mula sa telepono, nanghina ang mga tuhod ni Larold. Ginoo, Charleston. Bulalas ni Aso habang tumatalon pasulong upang hawakan siya. Hindi pa rin alam kung ano ang nangyari. Nangyayari, may sakit ka ba? Sa puntong iyon, si Larold ay nanginginig ng husto kaya ang kanyang pananalita ay naging hindi magkatugma. Tito Lenny, tanong ni Josephine, ipinagkatiwala mo ba ang pangangasiwa sa pagpapaunlad ng Avonport sa A? Mr. Charleston. Tama. Bakit mo natanong? Kailangan mo siyang tanggalin. Galit na reklamo ni Josephine. Pinahain niya ako ng alak at inalok na matulog. Kasama ko. Ano? Sigaw ni Leonard. How dare he? Huwag kang mag-alala, Josephine. Haharapin ko siya kaagad. Matapos tapusin ang tawag kay Josephine. Tinawagan ni Leonard si Larold. Nanlaki ang mata ni Larold sa takot sa pagtunog ng kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay niya kaya siya. Hindi man lang nagawang kunin ang telepono.
Tila sa wakas ay napansin ng aso na may mali. Nilinggan niya si Josephine na may tingin. Kawalang paniwala. Sa lakas ng loob. Sinagot ni Larold ang telepono pagkatapos hayaan ang unang pagkakataon na pumunta sa voicemail. Charleston. Dumating ang nakakabinging boses ni Leonard mula sa kabilang dulo. How dare you make MS. Sullivan. Paglingkuran ka at gumawa ng hindi kanais-nais na mga panukala sa kanya. Ginoo. Lopez. Ay. Nauutol na sabi ni Larold. Malapit ng maiyak. Hindi ko alam kung sino siya. Tama na. Sigaw ni Leonard. Tumble ka na sa trabaho. Ipapadala ko muna ang kapalit mo bukas. Gagawin ko. Asahan mong babalik ka dito para matanggap ang iyong parusa. Kapag sinubukan mong tumakbo, mababali ang mga paa mo. Sa nagbabantang-banta, ibinaba ni Leonard ang tawag. Ginoo. Lopez. Histeryosong sigaw ni Larold. Nandyan ka pa ba, Mr. Lopez? Gusto mo pa rin ba ang kasiyahan ng aking kumpanya? Ngumisi si Josephine. Sa isang malakas na kalabog. Napaluhod si Larold sa harapan niya. Paumanhin. MS. Sullivan. Umiiyak siya. Patawarin mo ako. Ako. Wala ka ng katubusan. Seryosong sabi ni Josephine. Napakunot noo si Larold na para bang nasaktan siya sa sinabi nito. Ang kanyang mukha ay isang pingong lilam ng ashen gray bilang kanya. Nanginginig ang katawan sa tuyong hikbi. Ang kanyang mga kasama, na kanina pa natulala sa katahimikan, ay lumipad sa kahihiyan ng kanilang host. Maging si Dog ay biglang naging interesado sa paglalagay ng pinakamaraming distansya sa pagitan niya at ng namimilipit na figure sa lupa sa pamamagitan ng pagyuko sa sulok ng suite. Tumalikod si Josephine at nagmarcha palabas bago huminto sa harap ni Ingrid at nag-alok ng isang mapait na ngiti. Halika, Ingrid. Masayang sabi ni Josephine na parang walang nangyari. Umalis na tayo dito. Nanlaki ang mga mata ni Ingrid at tinitigan si Josephine na may pagtataka. MS. Sullivan, nagmamadaling sinundan siya ng aso. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Josephine. At hinawakan ng aso ang braso ni Jared. Jared, isa lang. Hindi pagkakaunawaan. Magkamag-anak na kami ngayon. Bakit ko makikita ang aking mga kamag-anak na binubuli at walang ginagawa? Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin kay Larold? Magsabi ka lang ng isang salita at ipapatay ko siya kaagad. Si Larold, na decadently na nakaupo sa sahig, ay namutla sa takot nang marinig ang mga salita ni aso. Matalim ang tingin ni Jared kay Dog. Hindi na rin niya pinansin ang huli at pumunta sa lounge number 2. Hindi ito pinansin ni Dog habang sinusundan niya ng malapitan si Jared. Pagkapasok sa lounge ay agad na hinailan ni Dog ang isang upuan. Jared, umupo ka muna. Natarante sina Sarah at Hannah nang makitang maganda ang pakikitungo ni Dog kay Jared. Umupo si Jared at malamig na nagsalita. Aso, pinipilit mong pakasalan ka ng pinsan ko. Paano mo ipaliwanag? Ito. Natigilan sandali si aso. Jared, anong pinagsasabi mo? In love kami ni Ingrid by choice. Ako, hindi mo siya pinilit. Cut the crap, wala na ang kasal. Hindi ka pa kakasalan ni Ingrid. Ngumuso si Jared. Jared, ito, may sasabihin ka ba? Nagsalubong ang kilay ni Jared. Kinagat ng aso ang labi at sinulyapan si Ingrid. Sa huli, wala siyang choice kundi ang tumango. Lahat tama. Kanselahin ang kasal. Tapos, hindi na tayo ikakasal. Pagkasabi nun, tumalikod si Dog at gustong umalis. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Tanong ni Jared. Ano pa bang gusto mo sa akin? Ang ekspresyon ng aso ay naging lubos na pangit. Baliin mo ang isang braso mo. Then I will drop this. Composed na sabi ni Jared. Lalong nagalit si aso nang marinig iyon. Jared, huwag kang masyadong lumayo. Jared, kalimutan mo na. Dahil pumayag siya na kanselahin ang kasal. Bale, Sarah agad. Payo ni Jared. Oo, Jared. Hayaan mo na lang siya. Masaya na ako basta hindi ko siya kailangan pakasalan. Tumimbang din si Ingrid. Kung tutuusin, walang hindi gagawin ang aso kapag siya ay desperado.
Layuan mo ito. Sigaw ni Jared at muling inilipat ang tingin kay Dog. So what if masyado na akong lumayo? Baliin ang iyong braso. At maaari mong panatilihin ang iyong buhay. Kung hahayaan mo akong gawin ito, mawawalan ka ng buhay. Galit na tinapik ng aso ang mesa. Jared, sa tingin mo kaya mong gawin ang gusto mo? Ito ay Avonport. Kaya ko, tumawag at hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Hindi ako pwedeng sakta ng pamilyang Sullivan. Nabibilang ako. KG. Louis sa Horrington. Sigurado akong narinig mo na ang pangalang ito. Oo, meron ako. Siya ang underground na hari ng Horrington. Tama ba? Tumango si Jared. So alam mo, huwag mo akong pilitin. Kung gayon, o kung hindi, walang makakapagprotekta sa iyo. Ngumisi ang aso. Hindi ko kailangan ng anumang proteksyon mula sa sinuman. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Mabali ang isang braso at umalis sa aking paningin. Kung hindi, papatayin kita. Si Jared ay mukhang sobrang composed. F*** ka. Ito ay kabalbalan. Nagmura si aso habang kumukuha ng bote at balak ihagis kay Jared. Bago gawin iyon, inagaw ni Jared ang bote at binasag sa ulo ni aso. Ang lalaki ay bumagsak sa lupa habang ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo na may kasamang tili. Sariwang dugo. Nagsimulang damaloy sa kanyang noo. Nagulat ang lahat sa lugar. Si Josephine naman ang nakangiti pa rin. Parang hindi siya nag-aalala sa lahat. *man it. Maghintay at tingnan. Agad na kinuha ni Dog ang kanyang phone at nagsimulang tumawag. Tumawag ka para humingi ng tulong. At ako rin. Hindi mo ba kilala si Tommy? Tawagan ko siya at tingnan kung kilala ka niya. Nilabas din ni Jared ang phone niya. Paano mo naman nakilala si Mr. Louis? Kahit ang pinuno ng Sullivan Group ay hindi makakapag-imbita. Siya. Ngumuso ang aso. Hindi siya pinansin ni Jared nang tawagin niya kaagad si Tommy. Ginoo. Chance. Sinagot kaagad ni Tommy. Na nasa Summerbank. Ang telepono. Mayroong nagngangalang Dog sa Avonport. Kilala ka daw niya at subordinate mo siya. Ikaw ba? Kilala siya? Tanong ni Jared. Avonport. Saglit na nag-isip si Tommy. Hindi ko siya kilala. Ang lahat ng mga lugar sa ilalim ng Horrington ay nasa ilalim. Ako. Pero, tanungin mo ang iyong mga nasasakupan kung kilala nila ang taong ito. Sinusubukan niyang dungisan si Templar. Reputasyon ng regiment. Ngumisi si Jared. Okay. Titingnan ko ito ngayon. Pagkasabi niyon, ibinaba ni Tommy ang telepono at nagsimulang mag-imbestiga. Ilang sandali pa, tumawag ulit si Tommy. Ginoo. Chance. Na-confirm ko na. Sinabi ni Benji na kilala niya si Dog. Avonport. Pero hindi sila close. Benji. Naalala ni Jared kung sino iyon. Pinsan siya ni Leroy. Nabalian niya ang sariling braso noon. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. Mangyaring ipadala siya dito upang ayusin ito. Pagkasabi nito, ipinadala ni Jared ang kanilang kasalukuyang lokasyon kay Tommy. Jared, tapos ka na bang mag-bluff? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Malapit nang dumating ang mga tauhan ko. Ito ang magiging kamatayan mo. Marahas na kinagat ng aso ang kanyang mga ngipin. Hindi pinansin ni Jared si Dog. At nilinggan niya si Sarah at ang kanyang mga magulang. Kain tayo. Huwag mo na siyang pakialaman. Gayunpaman, wala nang ganang kumain pagkatapos ng nangyari. Jared, bakit hindi tayo umalis? Parang natakot si Sarah. Huwag mo nang isipin yun. Walang sino man ang pinapayagang umalis. Tumayo ang aso sa pasukan at sumigaw ng malakas. Hindi na kailangang umalis. Kain muna tayo. Sarah, huwag kang matakot, sabi ni Jared kay Sarah. Kahit anong sabihin ni Jared, walang nang ahas na buhatin ang mga gamit nila. Makalipas ang halos 20 minuto, narinig ang malupit na yabag mula sa hagdan. Nandito na ang mga tauhan ko. Maghintay at tingnan. Tila puno ng pagmamataas ang aso. Narinig iyon ni Sarah, Hannah at Gary at nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Nang sumunod na sandali, isang grupo ng mga lalaki ang pumasok na may mga baras na bakal sa kanilang mga kamay. Nakatato silang lahat at
Mabangis ang itsura. Aso, sinong nagalit sa'yo? Tanong ng isa sa kanila ni Aso. Bantayan ang lugar na ito at huwag hayaang umalis ang sinuman. Sisimulan ko ang isang killing spree. Matapang na sabi ng Aso. Inilipat niya ang tingin kay Josephine. Ms. Sullivan, dapat panatilihin mo ang iyong distansya. O kung hindi dugo, baka tumalsik sa'yo mamaya. Mangyaring lumayo dito. Naniniwala akong hindi gugustuhin ng pamilya mong Sullivan na tumawid kay Mr. Lewis. Pwede ba? Hindi ko idikit ang ilong ko dito. Umiling si Josephine. Nagtataka ang tingin ni Ingrid kay Josephine. Josephine, paano mo ito hindi pinansin? Baka kapatid ko, mawala ng buhay dahil dito. Huwag kang mag-alala. Ang iyong kapatid ay hindi mapapatay. Napangiti ang labi ni Josephine. Napatulala si Ingrid dahil doon. Kung hindi tinutulungan ni Josephine si Jared, ano pa ang suporta niya? Nagpanik din si Sarah at hindi alam ang gagawin. Nagsimula siyang magmakaawa kay Aso. Aso, humihingi ako ng tawad. Sa ngalan ni Jared. Mangyaring huwag. Umalis ka sa daan ko. Walang awa na itinulak ng Aso si Sarah. Agad na iniunat ni Jared ang braso para alalayan si Sarah. Tinitigan niya ng masama si Aso. Nawala mo ang iyong huling. Sana mabuhay. Mas mabuting mag-ingat ka. Huwag mo akong takutin. Sanay na akong nananakot sa buong buhay ko. Walang pakialam ang Aso. Ginawa. Sabi mo tatawag ka din para humingi ng tulong. Nasaan ang mga lalaki mo? Dito na sila. Mahinang sagot ni Jared. Sige, bibigyan kita ng 10 minuto. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na sumalungat sa akin sa Avonport. Hinailan ng Aso ang isang upuan at umupo. 10 minuto ang lumipas sa isang kisap mata. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ng Aso habang sinusulyapan si Jared. Nakilala kita. Ay naglalagay ng isang gawa. Nasaan ang mga lalaki mo? Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, naramdaman niyang may yumanig sa ilalim niya. Ang buong gusali ay tila. Para manginig. Aso. Maraming tao sa labas. Noon lang. Tumakbo ang isang subordinate at ipinaalam kay Dog ang anumang nakita niya. Bumilis ang tibok ng puso ng Aso nang marinig iyon. Agad siyang sumilip sa bintana. Siya ay napatulala nang matuklasan niya ang buong lugar na napapaligiran ng hindi mabilang na mga lalaki. Agad na naalala ni Aso ang kanyang sarili at lumingon sa mga natakot na nasasakupan. Huwag kang mag-alala. Ito, hindi mahalaga kung gaano karaming lalaki ang mayroon sila. Walang maglalakas loob na hawakan ako sa pag-alalay sa akin ni Mr. Lewis. Maya-maya lang. May nagmamadaling umakyat. Benji. Natigilan sandali si Aso nang makita ang dumating. Isa itong sandata na si Benji. Tumingin siya ng buong time. Hindi man lang niya nilinggan si Dog habang naglalakad papunta. Jared. Ginoo. Pagkakataon. Sa pagkakataong iyon, napaatras si Benji sa sobrang takot. Noon, pinutol niya ang kaliwang kamay dahil kay Jared. Ngayon, nahiniling sa kanya ni Tommy na pumunta. Natakot siya na baka madamay siya rito. Napatulala si Aso matapos makitang mapagpakumbaba ang kinikilos ni Benji kay Jared. Benji, kilala mo ba ang lalaking ito? Tinuro ni Jared si Aso. Oo, pero hindi tayo close. Matapat na sagot ni Benji. Gusto ko siyang mawala sa paningin ko. Kung tungkol sa iba, putulin ang kanilang mga binti. Nang marinig ang sinabi ni Jared, bumagsak ang tuhod ni Aso sa lupa. Lahat ng kanyang mga nasasakupan ay sabay na lumuhad sa kanya. Jared, nakikiusap ako sayo. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Napangiwi ang Aso sa paanan ni Jared. Aso, di ba sabi mo kay Tommy ka? Ngayong nandito na ang lalaki niya. Bakit ang duwag mo? Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Jared. Jared, mali ako. Kasalanan ko. Ang Aso ay patuloy na humihingi ng awa. Ngumisi si Jared at tumalikod sa kanya. Nagningning ang mga mata ni Benji sa pagkapuot habang inilalabas niya ang kanyang punyal at sisingilin patungo sa Aso. Huwag mong i-trauma ang pamilya ko. Bamuka ang bibig ni Jared. Nakuha mo, Mr.
Chance. Tumango si Benji at inutusan ang kanyang mga nasasakupan. Ay drag ang mga lalaking ito sa isa pa. Kwarto. Maya-maya pa'y nagmula sa kabilang silid ang mga hiyawan ng desperasyon. Natigilan si Sarah at ang kanyang pamilya sa lugar. Tinitigan ni Ingrid si Jared na may pagtataka. Habang pauwi, panay ang tingin ni Sarah kay Jared. Mukhang may sasabihin siya pero hindi niya sinabi. Ito sa huli. Nang sumunod na araw, handa na si Jared na dalhin si Ingrid sa paaralan sa Horrington. Marami pa ring trabaho si Jared. O kung hindi, mas matagal pa siyang nanatili sa kanyang bayan. Samahan ang kanyang mga magulang. Noon lang, nagsimulang mag-broadcast ang Nayon na muling susuriin ang mga presyo ng mga bahay. Mula ngayon, lahat ng demolisyon ay sumusunod sa pambansang pamantayan. Hindi magkakaroon ng sapilitang demolisyon. O hindi makatwiran na pagbabawas ng presyo. Bawat sambahayan sa pamilyang Chance ay napuno ng pananabik. Nang marinig ang balitang iyon, dinala ni Jared si Ingrid sa Horrington. Dahil sa relasyon kay Glenn, nakahanap si Jared ng mataas. Paaralan para kay Ingrid. Sina Jared at Josephine ay sinamahan si William ng isang buong araw sa Horrington bago umalis patungo Summerbank. Hindi nang ahas si Jared na manatili ng matagal sa Horrington. Marami pa ring hindi nalutas na mga isyo na naghihintay sa kanya. Kabilang ang mga problema sa Herb Palace, Crescent Sect, at Mount Hickory. Ako ay humihingi ng paumanhin. Paikot-ikot ka sa akin at hindi mo magawang samahan ang iyong ama. Sa kalsada, humingi ng tawad si Jared kay Josephine. Siyempre susunod ako sa lalaking pakakasalan ko. Ito ang pinili ko. Napangiti ng mahina si Josephine. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Jared. Huwag kang mag-alala. Hindi nagtagal pagkatapos nito. Bibigyan kita ng matatag na buhay. Kami ay mabubuhay ng mahabang buhay. At magkaroon tayo ng 100 anak. Ayoko ng maraming bata. Hindi ako baboy. Okay. Inilibot ni Josephine ang mga mata kay Jared. Kalahati. Samantala, sa tirahan ng Baileys sa Jadeboro, nakatayo doon si Tristan na may masamang tingin. Mga 7 tao ang nakaupo sa gitna ng bulwagan. Lahat sila ay matatanda ng mga Bailey. Si Tristan, bilang pinakabata sa kanila, ay makatayo lang. Tristan, pakisabi sa amin muli ang tungkol sa insidente sa Jazza. Bamuka ang bibig ng isang matanda na may puting balbas na nakaupo sa pangunahing upuan. Siya ay walang iba kundi si Samuel, ang pinuno ng mga Bailey. Okay, Lolo. Tumango si Tristan. May isang binata na nasa 20s na taga-Jazona. Ang kanyang pangalan ay Jared. At siya ay makapangyarihan. Walang kahirap-hirap na pinatay niya si Derek sa martial arts gathering. Ang mga grandmaster na, ang dinala ni Franco ay pinatay din lahat. At saka, marunong siyang gumawa ng pills. At may mga secret recipe siya. Kahit ang mga taga-Herb Palace ay hindi malaman kung paano niya ginawa ang kanyang mga table task. Higit sa lahat, nasa kamay niya ngayon ang jade pendant ng Jaegers. Ang mga mula sa mga Cooper ay pinatay dahil sinubukan nilang agawin sa kanya ang jade pendant. Sa kabutihang palad, ako ay mabilis, at ginawa ko, hindi conflict sa kanya. Gayunpaman, binyantaan niya ang Herb Palace na ibigay ang lahat ng kanilang mga halamang gamot. Kung hindi, gagawin niya, sirain sila. Nagkagulo ang mga tao nang matapos ni Tristan ang kanyang briefing. Bihira lang ang napakabata na magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Siya ba ay isang henyo? Tristan, napagmasdan mo ba ito? Lalaki. Tanong ng ama ni Tristan na si Zayden. Tay, meron ako. Nandito na lahat ng impormasyon niya. Naglabas ng ilang dokumento si Tristan at ipinamahagi sa mga tao. Nakasimangot ang karamihan habang binabasa ang mga dokumento. Siya ay isang baguhan. At wala pa, karanasan sa pagsasanay sa martial art. Paano siya naging napakalakas ng biglaan? Papa, tingnan mo. Ipinasa ni Zayden ang mga dokumento kay Samuel at nalilitong sinabi. Mayroon siyang ordinaryong resume. Ang tanging bagay ay na siya ay nasa bilangguan ng 3 taon. Hindi siya dapat maging ganoon kalakas.
Sinuri ni Samuel ang mga dokumento at agad na natuklasan ang problema. Di ba guys? Pansinin. Ang kanyang buhay ay nagkaroon ng matinding pagbabago pagkalabas niya sa bilangguan. Dapat magkaroon ng isang bagay na espesyal. Nangyari sa kanya sa kulungan. Isang bagay na espesyal. Paano kaya ito? Hindi niya maaaring sanayin ang kanyang lakas sa loob ng 3 taon. Mahigpit na kumunat ang noo ni Zayden. Enerhiya. Ngumiti si Samuel. Sigurado ako na hindi iyon ang lakas na sinanay niya. Hindi siya martial, artista. Ang mga salita ni Samuel ay nagdulot ng pagkalito sa karamihan. Napatingin sila kay Samuel na may pagtataka. Lolo, baka isa siyang salamangkero. Malamang isa siyang salamangkero kung marunong siyang gumawa ng pills. Tanong ni Tristan. Imposible yan. Magaling ang mage sa mag-e-craft. Pero gaya nga ng sinabi mo, walang ginamit si Jared. Mag-e-craft habang nakikipaglaban siya kay Derek at sa mga Grandmaster na iyon mula sa Coopers. Kadalasan, siya, gumamit ng physical attack. Agad namang pinabulaanan ni Zayden. Saglit na nag-isip si Tristan. Inilipat niya ang tingin kay Samuel nang maramdaman niyang tila alam ng huli. Isang bagay, nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat. Nagtanong si Samuel, alam ba ninyo na may ibang grupo ng mga tao? Bukod sa mga martial artist at salamangkero. Napailing ang lahat. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Hindi lang mga martial artist at mages ang meron sa mundong ito. Mayroon ding mga nagsasaka. Ngunit sila ay bihira. Si Jared ay malamang na isang magsasaka. Natigilan ang lahat ng marinig iyon. Lolo, ano ang cultivator? Tanong ni Tristan. Ito ay isang tagapagtanim ng enerhiya. Sagot ni Samuel na puno ng paghanga at inggit ang kanyang tingin. Enerhiya cultivator. Napasinghap ang karamihan sa pagkamangha. Lolo, ibig mong sabihin ay immortal si Jared. May mga immortal ba sa mundong ito? Napuno ng excitement si Tristan. Kung may mga immortal sa mundong ito, may pagkakataon ba ako maging isa? Pagkatapos ay maaari akong mabuhay magpakailanman. To be precise, isa lang siyang energy cultivator. Hindi isang immortal. Hindi ako sigurado kung may immortal sa mundong ito. Ngunit alam kong ang mga nagsasaka ng enerhiya ay karaniwang nagkakaila sa mga mamamayan. Sila, hindi kailanman ihayag ang kanilang sarili. Kaya, maraming tao ang hindi nakakaalam tungkol sa kanilang pag-iral. Paliwanag ni Samuel. Papa, paano mo nalaman ang tungkol sa kanila? Tanong ni Zayden. Biglang inilipat ni Samuel ang kanyang tingin sa labas ng bintana at nagsimulang maalala ang kanyang mga alaala. Yung Jade. Ang palawit ng mga Jaegers ay kabilang sa isang nagsasaka ng enerhiya. Naalala ko nasa 20s lang ako noong oras na iyon. Ako ay sabik na makahanap ng isang makapangyarihang piling tao upang maging aking Panginoon. Kaya naman, sinundan ko ang isang tao mula sa ang Jaegers upang pumunta sa dagat. Akala ko sa mga isla lang umiiral ang mga natural na elite. Gayunpaman, pagkatapos ng isang araw na naglayag kami sa dagat, naabutan kami ng bagyo. Naligo kami sa isang desyerto, isla, at ang aming barko ay napadpad sa pampang. Napilitan kaming manatili sa isla. Naghihintay. May dadaan at iligtas tayo. 7 araw kaming nanatili sa isla. May pagkain pa kami. Pero naubusan kami ng malinis na tubig. Kapag tayo, malapit nang mamatay sa uhaw. Umulan. Kaya't pareho kaming nagsimulang bumuhos ng ulan ng masaya. Ngunit hindi nagtagal. Nalaman namin na may mali. Dahil lang sa umuulan ang langit sa itaas ng aming isla. Walang ulan sa ibang lugar. Paminsan-minsan, may kidlat at ilang kakaibang ingay. Sinundan namin ang mga ingay at kalaunan ay may nakita kaming 2 lalaking nag-aaway sa likod ng burol. Ang eksena ay pambihira. Ang isa sa kanila ay may hawak na sandata na tila palakol. Sa tuwing kumakawi siya sa kanya, armas, isang kidlat ang tumama. Mukha siyang Diyos. May hawak na plauta ang isa pang lalaki. Nagagawa niyang talunin ang kidlat sa bawat oras at nagpalabas ng malalakas na tunog. Ng mga pagsabog, hindi pa ako nakakita ng ganoong labanan. Hindi ito isang labanan sa pagitan ng mga ordinaryong tao.
Ito ay higit sa nakakatakot. Nagtago kami sa likod ng mga bato at hindi ng ahas na gumalaw kahit 1 pulgada. Matapos itong tumahimik, inangat namin ang aming mga ulo sa suriin. Ang 2 lalaki ay nawala. At ang eksena ay isang gulo. Nahanap ng lalaki mula sa Jaeger ang palawit ng jade sa mga labi. Akala namin ay pag-aari ito ng isa sa kanila. Alam naming pareho na ang jade pendant ay isang magical item. Nang maglaon, tumaas ang tubig, at nakabalik kami sa aming barko. Gusto ko ang jade pendant para sa sarili ko. Kaya palihim kong sinaktan ang ibang lalaki. Gayunpaman, ang jade, naglabas ng pulang ilaw ang pendant at inatake ako. Nang makita iyon, pinanatili ng lalaki ang jade pendant bilang kanya pamana ng pamilya. Nag-isip ng malalim ang mga tao habang nakikinig sila sa kwento ni Samuel. Hindi pa nila narinig iyon. Siya dati, Lolo, paano ka nakakasigurado na ang 2 lalaki ay tagapangasiwa ng enerhiya? Hindi makabalot si Tristan. Ang kanyang ulo sa paligid nito. Pagkabalik ko, tiningnan ko ang lahat ng sinaunang manual at kalaunan ay nakita ko ito. May energy. Mga magsasaka sa mundong ito. Batay sa kanilang laban. Dapat silang mga tagapangasiwa ng enerhiya. Paliwanag ni Samuel. Natahimik si Tristan sa narinig. Maya-maya, nagsalita ulit siya. Hindi ko alam kung energy si Jared. Magsasaka. Ngunit ang jade pendant ay isang mahiwagang bagay. Nang salakayin namin ni Franco ang babaeng nakasuot ng jade pendant, lumitaw ang pulang ilaw at inatake rin kami. Nagningning ang mga mata ni Samuel. Mukhang energy cultivator talaga si Jared. Ang jade pendant na iyon ay hindi kailanman kumilos sa lugar ng mga Jaeger nitong 10 taon. Nang mapunta ito kay Jared ay kumilos ito. Sigurado akong alam ni Jared ang sikreto ng jade pendant. Hindi ito kumilos sa buong 10 taon na ito. Hindi kahit isang beses. Nagulat naman si Tristan.